Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ulo ng mga balita sa MBC Network News, President Duterte nagsorry sa mga opisyal na tinukoy niyang dawit sa drugs. Senator Laila de Lima tinawag na fake ang mga prueba sa kanya para raw buhok ni Secretary Aguirre. President Duterte sinisi sa pagsadsad ng piso pero digong US naman ang sinisi. Sa ating trending news, mga sasakyan nagka-counterflow. Sa good news, tax amnesty program muling isinusulong. Sa Alamba News, alamin, sino nga ba si Justice Secretary Vitaliano Aguirre? Sa ating news coverage, hover seat na imbento. Balita mula sa Estados Unidos, Clinton nangakong gagawin ng lahat para hindi maging Pangulo ng Amerika si Trump. Sa sports, TNT Katropa nanguna na sa semifinal series laban sa Meralco. Sa showbiz, paghahawa ni Jim Carrey ng STD sa dating kasintahan nito, itinanggi ng aktor. Cedric Lee, namimiss na ang mga bilanggong nakasama dati sa kulungan. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras na balitaan at narito detalye ng mga balita. Unahin na po natin ang kapapasok lang po na balita. Nagkaroon po ng riot sa New Bilibid Prisons kung saan kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na napatay sa riot si Tony Co habang si Peter Co naman ay nasa kritikal na kondisyon. Siniguro naman ng kalihim na ligtas si JB Sebastian na nakatakdang humarap sa pagdinig ng Senado o ng Kongreso sa House Inquiry na may kaugnayan sa iligal na droga sa New Bilibid Prisons. Samantala, nagsorry si Pangulong Duterte sa mga nagkamali niyang pagtukoy sa dalawang opisyal na dawit sa drugs. Sa pagbisita niya sa natimbog na Shabulab sa Arayat, Pampanga, binanggit ng Pangulo na nagkamali siya ng idawit sa droga sina Pangasinan Governor Amado Espino at ang kapatid ni dating Justice Undersecretary Francisco Baraan ng Pangasinan Provincial Administration o Administrator na si Rafael Baraan. Paliwanag ng Pangulo, nagkulang sila sa pagka-counter-check sa unang report na tumukoy sa dalawang opisyal. There were lapses. Connect. They probably hit a snag somewhere and they stopped. So tinitingnan ko yung iba, sa DILG. So kung naman kayo trabaho, dyan magtrabaho kayo, so give me a chart there. But this Hindi ko makunik eh. Nagkamali ako, I'm sorry, but I have to inform the people immediately so that they take guard of their surroundings and prevent the contamination of drugs. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi sa droga involved ang dalawang opisyal kundi sa black sand mining at walang ibang dapat sisihin sa sablay na ito kundi siya. No, I take full responsibility. Ako yung nag-announce, hindi naman itulong. Sabi ko in this drive, I take full responsibility. Samantala, binanata ni Senator Laila de Lima si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na peke umano ang mga ilalabas na ebidensya laban sa kanya. Ayon kay Senator Laila de Lima, imbento lang at peke umano ang mga aligasyon ng DOJ Secretary laban sa kanya gaya ng wig o peluka ng kalihim. Reaksyon ito ni de Lima sa pahayag ni Aguirre na marami silang ebidensya sa senadora kabilang ang umano'y sex video nito. Fantastic. Tanungin nyo na lang lahat ng mga agencies involved in the operations kung totoo yan. Wala pong ganon.
Anong 300M? Again, ako Diyos ko, lalong nagiging fantastic yung mga istorya nila. Wala nang ibang mga maisip. Alam niya, lapag sa patas yan kung merong bang ganyang video. Please, stop. Pwede ba? Pigilan niyo na talaga ako. What are you going to do? I mean, what satisfaction are you getting from all this? This is so vile. This is so foul. Ayaw ko pong patulan yung mga ganyan. My goodness gracious. Are they going to go to such extent? Ano bang napapala nila sa mga Nito. ganyan? Samantala, sinisi ng ilang eksperto sa financial at business sector kay Pangulong Duterte ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar na pumalo na sa all-time low. Sa tingin ng mga eksperto sa nasabing sektor, may balik sa foreign exchange rate at sa kabuang takbo ng ekonomiya ang mga kontrobersyal na pahayag ng presidente sa kampanya kontra droga sa tirada nito sa world leaders. Pero todo pasensya o todo depensa, agad ang Malacanang sa Pangulo sa pagbagsak ng halaga ng piso na ang may kasalanan at dapat sisihin dito ay ang gobyerno ng US. Ayon kay Budget Secretary Benjamin Diokno, ang pagbaba ng halaga ng piso at iba pang salapi sa Asia ay resulta ng itinaas na interest rate ng US Federal Reserve. Kinampihan naman si Diokno ng isang ekonomista ng Asian Development Bank, si ADB economist Couple Xiong Villanvan, na hindi si Pangulong Duterte ang may kasalanan kundi ang external factors gaya ng espekulasyon sa posibleng pagtaas ng Federal Reserve rates. Samantala, tanggap tayo ng isang live report. Bantang pagpapatalsik kay Pangulong Duterte sa pwesto di dapat baliwalain ayon kay NDF leader Luis Halandoni. Bakit naman daw? RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy. Dennis, bien, dapat umanong seryosohin ang lumulutang na posibleng sabatan para pabagsakin ang administrasyong Duterte. Ito ang sinabi ni National Democratic Front Chief Negotiator Luis Halandoni matapos magbabala ang mag-asawang Tiamson tungkol sa posibilidad na makipagsabwata ng gobyerno ng Estados Unidos para patalsikin si Pangulong Duterte na hayagang tumutulig siya sa mga pang-aabuso ng Amerika. Ayon kay Halandoni, maaaring kasama sa mga nagpaplano ay ang mga tutor sa pakipagnegosasyon ng gobyerno sa CPP-NDF. Meron daw kasing malaking landlord na tutor sa sinusulong na reforma ng panglipunan at ekonomiya ng administrasyon. Dagdag pa ni Halandoni, nagigit tatundaan ng mga korporasyon ng Estados Unidos na nasa Pilipinas na masasagasaan ng reformang inilatag ng kasalukuyang gobyerno. Nais daw kasi ng nabanggit na sektor na patuloy na kontrolin ang ekonomiya at politika ng ating bansa. Si Halandoni, Dennis, ay dumulo sa isang public forum kasama si Labor Secretary Bebot si Silvestre Bello dito sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pero Kuya Boy, anong niya? May suggestion ba siya na pwedeng gawin ng administrasyon? Naintindihan ko yun, lahat ng destabilization plot nanggagaling talaga sa mga chismis, di ba? Oo, dapat na talaga seryosohin. At ibig sabihin ay yung ibinulugan ng mag-asawang Tiamson ay posible daw at tinugan na nila na may plano para pabagsakin nga itong si Pangulong Duterte. Okay, maraming salamat Kuya Boy. Yan ang Bisa Gonzales, RH29, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, sa ibang balita naman, maaaring ampunin ng simbahan ang dating miyembro ng Double Death Squad na nagdadawit kay Pangulong Duterte sa mabibigat na krimen. Itong pahayag ni dating Archbishop Oscar Cruz na madalas gawin ng simbahan sa mga whistleblowers at iba pa ang nangangailangan ng tulong. Tawag yan asylum. At yan po ay ginagawa ng simbahan noong pang sinauna, mga Middle Ages pa. Na pag kami mga taong talagang parang naaapi, hinahabol ng mga makapangyarihan, talagang dala lahat ang pwedeng armas na pwedeng bitbitin, etc. Nagtatago. Ang simbahan po, karaniwan, binibigyan sila ng
ng safety. At ang tawag puro ng asylum. Sinabi ni Cruz na hindi siya naniniwala sa lahat ng pasabog ni Edgar Matobato, pero ang simbahan anya ay hindi tatanggihang tanggapin o tulungan ang gaya ng isang desperado sa tulong. Hindi po. Hindi kayo naniniwala doon sa mga Sa sinabi niya? lahat. Apo. Hindi po sa lahat. Bakit po? Alin po May doon ang pinaniwalaan niyo at akong- hindi? Papa, go ahead. Meron akong pinapaniwalaan, pero merong hindi. Apo. At hindi naman po mahirap unawain ngayon. Hmm. Pero bibigyan ko siya ng dahilan. No? I'll try to give him the benefit of the doubt by Apo. saying that really, the man is not duly learned, no? Apo. Pagkat Grade one. sabi nga niya una, grade 1 lang siya, tapos high school, etc., etc. Pati doon, hindi niya malaman kung saan, no? So yung po mama, talagang hindi masyadong malinaw ang kaisipan. Pumalo na sa mahigit 1 milyong views at shares ang post sa social media tungkol sa padabog at delikadong pagsara ng pinto ng tren ng LRT-1. Makikita sa video ang malakas na biglaang pagsara ng pinto ng tren ng LRT-1 na kapag nakaipit ng tao ay siguradong masasaktan. Ang kumalat na video ay kuha ng isang Simon Florano na ipinost sa kanyang Facebook account at ngayon ay kalat na sa mga netizens. Nangako naman ng investigasyon at aksyon ang pamunuan ng LRT-1. Bis lang po, nangiipit po yan. Bis lang po, bis lang po. Nangiipit po yan. Bis lang po, dito lang po. Nangiipit yan, nangiipit. Delikado yan. Samantala para sa ating balitang showbiz. Panghahawa ni Jim Carrey ng STD sa dating kasintahan nito itinanggi ng aktor. Magbabalita si RH43, si Rocky. Itinanggi ng Hollywood actor na si Jim Carrey ang balita na hinawaan niya ng sexually transmitted disease ang kanyang dating kasintahan na si Catriona White. Ito ang panibagong akusasyon ng asawa ni Catriona na si Mark Burton matapos itong kasuhan si Jim dahil sa pagsusupply umano nito ng illegal na droga kay Catriona naging dahilan ng pagsusuicide nito. Nakasaad sa kasong isinampa nito sa Los Angeles Court na hinawaan ng aktor ng herpes type 1, herpes type 2 at gonorrhea si Catriona noong 2013. Ngunit ayon kay Jim, ang tunay na sakit umano ay ang pagiging sakim nito. Samantala, ayon naman sa abogado ni Jim, isang desperate claim ang nasabing akusasyon ni Burton kung saan hindi umano sila magbabayad dito dahil alam nila na madidismiss ang kaso. Kung matatandaan na tagpo ang patay sa kanyang apartment sa Los Angeles noong September 2015 si Catriona matapos itong mag-suicide dahil sa depresyon. At yan ang aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala, tanggap tayo ng isang live report. Okay na ba to? Si Edward, ano? Okay na. Okay. 5 bahay gumuho dahil sa bumigay na riprap sa Marikina River. Dahil ba ito sa lakas ng ulan? RH24, Edmar Estabillo. Edmar? Yes, dahil dyan, Dennis, na nanatili dito sa labas ng kanilang bahay itong mga residente sa tabing ilog ng Mirasol Street ng Marikina City dahil sa panganib na muling ang pagguho ng lupa matapos bumigay at gumuho sa gilid ng ilog ang 5 kabahayan na nagiba ang riprap kaninang alas 3 ng daling araw dahil sa walang tigil na pagulang naranasan sa nakalipas na magdamag. Ayon kay Ann Lumbo, Chief ng Marikina City Social Welfare and Development, sa apektadong pamilya ng pagguho ay 20 mula sa 20 individual ay pumalo ito sa 50 individual dahil ang mga nakatira sa mga kapitbahay na gumuho
ay hindi mo na pinababalik sa kanilang mga bahay habang wala pang anunsyo ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction Management na ligtas itong lugar. Yung ibang epektadong pamilya ay dadalhin sa mga evacuation center habang yung mga narito sa kalsada ay makikitira ito sa kanilang mga kaanak o sa kanilang mga kapitbahay. Yun naman mga bahay na gumuho ay nakalaylay pa rin sa tabing ilog. Pinutol na rin ang supply ng kuryente sa lugar habang mga tauhan ng CDRRMO ay nagbumonitor dito sa tabing ilog at hindi mo na pinapayagang bumalik sa kanilang mga tahanan ang epektadong pamilya. Yan ang DCRH News. Edmar Estabilio, RH24, naglilingkod sa pagpabalita. Edmar, so malinaw walang nasaktan, walang nasawi doon sa pagkakalagla mura sa riprap itong 5 bahay na pinag-uusapan natin. Wala, Dennis. Pero mayroong bukod doon sa walang nasaktan, Dennis. Mayroong yung bukod doon sa 5 bahay, mayroong pang 7 bahay na pinapantayan dahil yung mga bumigay na 5 bahay, may mga katabi itong 7 bahay na nakalaylay dun sa tabing ilog. At ang tinitignan dahilan, yung mahinang kalidad at maling engineering design, yun daw ang dahilan kaya't bumigay yung riprap dun sa may tabing ilog. At yan ang binabanggit ng mayor. Ang maganda rito, Edmar, nakinig sila sa otoridad na wag munang bumalik sa bahay nila, di ba? Sa nangyaring yan. Hindi mo na papabalikin, Dennis, dahil ngayon umuulan kasi hindi naman agad-agad magawa yung riprap, Dennis. Hindi ka agad magawa ng DPWS dahil malaki-laki yung pinsalang idunulot ng pagguho. Kaya't yung mga residente na apektado ng bumigay na riprap ay nandun lang sa kalsada at doon sa iba't ibang evacuation center. Pero 50 individual lamang ito, Dennis, na suportado naman ng pamahalang lokal ng Marikina. Okay, very good. At mabuti naman at parang mistulang na iligtas sila ng mga binibigay na mga warning ng otoridad. Ano? Tama ka, Dennis. Alam mo, pag tuloy-tuloy na bakas yung pag-ulan, yung lalo ngayon nakatira sa tabing ilog, yung lupa, nalampot at nalampot yan. Kaya nakakatakot din, Dennis, na tumira sa mga ganyan. Saka dapat wag matigas ang ulo. Sumunod lang sa mga otoridad. Di ba, Edmar? Tama ka, Dennis. Tama ka. Pag ganyan may mga announcement na kailangan maging alerto pag ganyan malakas ang ulan. Maging handa na dapat para nang sa ganun, kung sakaling magkaroon ng hindi nasang pangyayari, nakahanda ka at alam mo ano yung gagawin mo. Okay, maraming salamat, Edmar. Okay, Dennis, balik sa'yo. Nagbabalita ng live si RH24, Edmar Estabilio. Trending po ngayon sa social media ang video ng mga kotseng walang takot kung mag-counterflow sa kahabaan ng Regalado sa St. Fairview o Regalado Street. Sa may Fairview yan, o Regalado Street. Makikita po sa video footage na ito na meron ng mahigit 16,000 views na lalong lumalala ang traffic dahil sa mga walang disiplina mga motorista. Ayan, kitang-kita, mga nagka-counterflow yung mga yan. Halos hindi makagalaw at patigil-tigil ang nag-upload ng video dahil bawat galaw nito ay siya namang salubong ng mga pasaway na motorista. Samantala, nanawagan naman ang ilang mga netizens sa LTO na kunin ang plate number ng mga pasaway na driver at parusahan sa kanilang pagre-renew ng lisensya. Ayan, kitang-kita naman At kalat yan sa social media ngayon. Takot ka bang makasuhan dahil hindi mo nababayaran ang iyong buwis? O kaya naman ay takot dumiretso sa BIR dahil sa nakapending mong mga unpaid taxes? Mukhang may pag-asa ng maayos ang iyong problema sa buwis. Paano? Narito ang kabuuan ng magandang balitang yan. Alamin natin mula sa report ni RH09, Sani Casulia. Binuhay sa Senado ni Senator Ralph Recto ang alok na tax amnesty program para sa mga may kasong tax evasion. Giit ni Senator Recto, hindi na umano matatakot na magbayad ng tamang buwis sa mga taxpayers, lalo na mga sakop ng small businessman at self-employed professionals. Sa isinumiting Senate Bill number 920, mabibigyan ng pagkakataon ng lahat ng taxpayers na maitama ang kanilang pagbabayad ng buwis na walang takot na sila ay makakasuhan. Ayon sa senador, kaya maraming mga taxpayers ang hindi kusang nagbabayad ng buwis ay dahil sa maraming rekisitos ng pamahalaan. At yan ang ating good news. RH9, Sani Casulia naglilingkod sa pagbabalita.
Nitong mga nakaraang araw, madalas nating marinig ang pangalang Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Pero sino nga ba si Justice Aguirre bago siya maitalaga bilang kalihim ng Department of Justice? Alamin natin mula kay RH49 Rita Salonga. Sa nakaraang panayam kay Senador Laila de Lima, sinabi nito ang mga aligasyon laban sa kanya ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay pawang peke at walang basihan, katulad ng wig ng nasabing Cabinet Secretary. Ang Department of Justice ang nagdala sa kamera kina Herbert Colanco, Noel Martinez at Benjamin Magalong upang magbigay linaw sa di umano'y bentahan ng iligal na droga sa loob ng UP Bilibid prisons. Ayon kay Aguirre, may kinalaman ang dating Justice Secretary sa iligal na gawain sa loob ng Bilibid. Dagdag pa nito, mayroong direct evidence ng gobyerno na magdidiin kay De Lima sa nasabing kontrobersiya. Pero sino nga ba si Vitaliano Aguirre? Maliban sa pagiging Justice Secretary nito, ano pa nga ba ang naging papel nito sa ating gobyerno? Kilalanin natin ang Justice Secretary na nangahas na magtakip ng kanyang tenga noong nagtatalumpati ang dating Senador Miriam Defensor Santiago sa kasagsagan ng impeachment trial sa dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Maglagon lang sa www.tcrhnews.com para sa kabuuang balita. Para sa Alam Ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news para sa mga sawa na sa kanilang hoverboard. Alam nyo ba na maaari nyo rin i-convert ang inyong mga hoverboard para maging hover seat? Kung paano ito, alamin natin mula kay RH44 Vien Dacles. Sawa ka na ba sa iyong hoverboard? Pwes, gawin itong hover seat. Ito ang bagong imbensyon upang gawing mas safe at mas fun ang hoverboard. Kino-convert ng hover seat ang standard hoverboard sa isang hands-free mini-electric vehicle na maaaring gamitin ng kahit na sino. Madali din itong gamitin ng sino man kahit na anong age at napakagaan pa. Yari ito sa isang light aluminum frame kaya't maaari mo itong bitbitin kahit saan. Kapag gusto mo itong gamitin, i-attach lamang ito sa bar sa pinakagitna ng iyong hoverboard na mayroong specially adapted clamp at maaari ka nang bumiyahe ng komportable. At yan ang ating news covery. RH44 Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Estados Unidos, Clinton nangakong gagawin ang lahat para hindi maging Pangulo ng Amerika si Trump. Tiniyak ni Democratic Standard-bearer Hillary Clinton na gagawin nila ng kabiyak na si dating US President Bill Clinton ang lahat ng kanilang makakaya upang hindi maging Pangulo ng Amerika ang Republican Standard-bearer na si Donald Trump. Ito'y matapos ang unang face-off nila ni Trump sa ginanap na presidential debate sa Hofstra University sa New York, kung saan pabor ang resulta para sa Democratic candidate. Ayon kay Clinton, maganda ang pakiramdam niya sa katatapos na debate at satisfied sa kanyang naging performance. Mayorya sa mga political analysts sa Amerika ang nagsasabing hands down sila na si Clinton ang nag-stand out sa unang debate kahit hindi perpekto ang performance nito. Samantala sa Colombia naman, formal na pinirmahan ng Colombian government at ng Marxist FARC rebels ang makasaysayang kasunduan na siyang magiging daan upang matuldukan na ang 52 taong civil war. Kasabay nito ay ang paghingi ng paumanhin ng rebel leader na si Timoleon Jimenez na kilala bilang si Tomichenko sa lahat ng mga naging biktima ng kaguluhan. Nakasuot ang mga guests sa seremonya na ginanap sa Cartagena ng kulay puti na siyang sumisimbolo sa kapayapaan. Present din dito si UN Secretary General Ban Ki-moon at ang iba pang leader ng Latin American countries. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat, RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Unang nakapasok sa win column ng kanilang semifinal series ang top-seeded na TNT Katropa matapos talunin ng Meralco Bolt sa Game 1 ng kanilang PBA Governors Cup Series.
Natapos ang laro sa score na 113-95 pabor sa TNT Katropa dahil sa magandang performance ni Michael Mandandli na may 22 points, Troy Rosario na may 16 points at Michael Amons na may 15 points sa larong ito. Nakuha nila ang panalong ito kahit nanlamig sa field si Jason Castro na nagbitaw ng 1 of 11 shooting mula sa field. Ito ay matapos bumulusok laban sa Phoenix Fuel Masters para sa 42 points noong isang laro. Naging dikit ang unang half ng laro pero nag-pull away din agad ang TNT sa second half kahit nagsimulang pumasok ang mga tira ng Meralco mula sa 3 sa fourth quarter. Hindi ito naging sapat para habulin ang labang ng Token Tex. Ang susunod na laro ng best of 5 na series na ito ay gaganapin sa Huwebes sa Araneta Coliseum. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Now, Pabirong sinabi ng kontrobersyal na negosyante na si Cedric Lee na namimiss na niya ang mga bilanggo na kasama niya dati sa kulungan noong pansamantalang nakulong siya dahil sa kasong isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Ito ang sagot ni Cedric sa multiple complaints na isinampa ni Vina Morales sa kanya, kabilang dito ang kasong kidnapping ng kanilang anak na si Shiana. Ayon kay Cedric, hihintay na lamang niya ang warrant of arrest para maisurrender nila ng kanyang kapatid na si Bernice ang kanilang mga sarili. Namimiss na rin daw niya ang mga bilanggo na dati niyang nakasama sa loob ng kulungan. Pabiro ding sinabi nito na sabihin kay Vina na tawagin na lamang siyang bulaklak ng City Jail. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At para sa lagay ng panahon, nakalabas na kaya ng bansa ang Bagyong Helen? Ano kaya ang ating aasahang panahon ngayong araw? At may aasahan na naman kaya tayong sama ng panahon sa mga susunod na araw? Alamin natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula sa report ni RH44, Bien Dacles. Bien? Thank you, Dennis. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Helen na patuloy na tinutumbok ang direksyon patungong Taiwan. Huli itong namataan sa layong 515 kilometro bawat oras malapit sa gitna, hilaga-hilagang silangan ng Basco, Batanes at kumikilos sa bilis na 19 na kilometro bawat oras. Bagamat nakalabas na ng PAR ang Bagyong Helen, pinalakas naman ito ang habagat na siyang nagdala ng mga malalakas na pagulan kagabi at nagdudulot ng pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan at Metro Manila. Dahil dito kaya't asahan rin ang patuloy na moderate to heavy rain sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mindoro ngayong araw. Makakaranas naman ng light to moderate rains ang mga lugar na sakop ng Visayas, Ilocos, Bicol, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, habang isolated rain showers o thunderstorms naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw pa rin. Samantala, bagamat nakalabas na ng PAR ang Bagyong Helen, mayroon namang binabantayan ngayong sama ng panahon ang Pag-asa na patuloy na kumikilos sa Pacific Ocean. Ang nasabing sama ng panahon ay isa ng tropical storm na may international name na Chaba. Sa kasalukuyan, ayon sa Pag-asa, tinutumbok nito ang Luzon sa bilis na 20 kilometro bawat oras at inaasahang maaari pang lumakas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpakitang araw kanina nga 5:45 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:47 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Isang kababasok na balita, maaring umaagang disgrasyang inabot ng isang papaserong van matapos na mabangga ito ng isa pang van sa kahabaan ng Macapagal Avenue dito po sa Pasay City. Ayon sa kwento ng mga pasahero ng isang van, galing sila ng Cavite at kakaliwa sila sana sa isang intersection sa may Macapagal nang bigla na lamang sumulpot ang isang rumaragasang van at sumalpok sila. Dahil sa lakas ng impact kung kaya't tumagilid ang van na sumalpok sa kanila. Bagamat walang serious injury na natamo ang mga pasahero, ngunit ilan sa mga ito ang nasaktan. Ayon sa mga ito, malaking van ang kanilang sinasakyan dahil kung maliit na ito
o kung maliit lang na kotse o mano ay posibleng mas malala pa ang inabot nila. Sila ho yung mga nasaktan. Bago tayo magpaalam, narito muna ang ating Christmas countdown. Ilang araw na lang, Pasko na. Meron tayong 87 days, 12 hours, 23 minutes at 15 seconds. Yan. At yan ang kabuuan ng mga balitang inihatid namin sa inyo ng kalating oras. Mga impormasyong dapat ninyong malaman kung saan mang sulok po kayo ng mundo sa ngalan po nagbubuo ng MBC Network News. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka pa